Hello mga kasari! Welcome back to my channel, Chika Mom Vlogs. And also sa ating mga kachika dyan sa tabi-tabi, magandang gabi po sa inyong lahat. And time check natin mga kasari is 11:33 na ng gabi. So, gising pa kami ni Talia. So, nagising siya. Actually, natulog na yan. Tapos nagising kasi nagutom. So, nag-snacks. And then, ako naman mga kasari is nagsara na ako ng tindahan, ng aking tindahan kasi wala nang bumibili. So, may customer pa sa resort pero hindi naman sila bumibili kaya na-close na din ako. So, pag-uusapan natin ngayon mga kasari, pero bago ang lahat, pag-uusapan muna natin ang I'm sorry, excuse me. So, bago ang lahat mga kachika, mga kasari, gusto ko lang batiin ang aking partner na si Herbert. Happy birthday, love. Hoping na soon magkakaroon, yung mga dreams natin is matupad. So, hoping kami dyan. So, and then, good health. Syempre, good health talaga kasi medyo yung health mo sa lalo na sa arthritis, but pray lang natin yan. So, sa ngayon mga kachika, pag-uusapan natin kung alin ba ang mas malaki ang kita sa luto o sa sari-sari store. So, mga kachika, since dalawa na yung inano ko, yung sari-sari at saka yung luto, since pinasok ko na yung dalawang klase na negosyo, dalawang klase talaga. Oo naman, dalawa na talaga yan siya kasi iba talaga yung income natin sa luto at saka iba yung sa sari-sari store. So, alin ba ang mas malaki ang kita? So, una, pag-usapan muna natin yung sa store. Since nagbukas ako ng store last August, so, wala akong maipakitang sales report sa inyo kasi hindi pa talaga ako nag-update ng sales sa natin, yung first quarter natin. So, na yun, August, September, October, November, December. So, pang 4 months na natin mga kachika. And nakita ko yung difference month. So, step by step nakita ko yung difference ng kita ng ating tindahan. So, nung August, medyo meron lang tayo dito. Minsan wala, minsan may 200, may 300. May pinakamalaki na yung mga 800. Minsan wala talaga. So, ngayon, yung paparating, pero month of September, I think September yun, may malakas, kumita ako ng 3,000. So, may days naman na may malaki. Minsan, talagang wala din. So, mga ilang months, talaga, nakita ko yung, katulong na rago dito. Ay, naku. So, mga ilang buwan mga kasari, mga kachika, nakita ko yung difference. So, ngayon, na December, kumikita talaga tayo ngayon sa ating sari-sari. Pero hindi yun sa sari-sari na mga kachika, sa alak yan, sa sigarilyo. Okay, continue natin yung pinag-uusapan natin kung alin ang mas malaki ang kita, sari-sari o yung pagluluto. So, sa sari-sari store, mga kachika, ganun na nga, nakita natin yung difference ng yung first, pag-open natin, yung first at saka yung ngayon. So, yung magpo-4 months na yung tindahan natin, magpo-4 months na ngayong 6. So, malaki talaga ang difference kasi kumikita na tayo kasi actually December din, kaya maraming naliligo sa swimming pool, maraming nagpa-book, kaya medyo may kita din tayo, lalo na sa ating mga alak. Ayan. Gusto ko din sagutin yung may nag-comment sa akin na si Fritz. I think si Fritz yun. Shout out kay Fritz. Yung comment mo na overpriced. I think siguro sa inyo, overpriced yung presyo ng alak or yung mga tinitinda ko. Medyo overpriced, or I think yung sa kape ba yung mo kasi yun, dun ko nakita yung comment mo. So, sa akin naman is sakto lang yung presyo ko mga kasari kasi nagte 24 hours ako, madaling araw kadalasan. So, and then
yung tinda, nandito kami sa probinsya, so malaki yung fare na inaano namin. So kung meron sa ate ko naman is yung gasolina. So kaya sakto lang yung presyohan natin dito mga kasari. Kasi itong presyo natin is lumilevel lang din ako sa presyohan natin sa ibang tindahan. Kung sa luto-luto or yung patimpla ng kape, ganun talaga yung presyohan dito. So, except lang kung may bindo talaga kasi nakakamura kapag bindo kasi I think 10 pesos or 5 pesos yun. Pero nawala na kasi yung vendo. 10 pesos, I think 10 pesos. So, yung sa akin 20 kasi yung mga ano na yun. May mga cups, ganyan, may iba ng mga inaano, tapos mga ano na din siya 3-in-1 na coffee. So, yan. So, siguro kung na ano kayo na overpriced ako, depende na din naman yan sa inyo mga kasari. Kasi hindi naman pwede na ako ang mag-a-adjust sa customer na para lang hindi sila mamahalan. So, ako naman is inaano ko lang yung capacity ng customer na dumadayo. Talagang wala naman silang problema sa presyo kasi sa coffee ko. Yung sa mga tinitinda kong kape. Saglit lang nak. So, yan yung ano natin, presyohan. So, okay naman sa kanila yon, fix naman yung presyo ko. And then, yung sa mga paluto ko din mga kasari is iba din yung presyohan. So, sa sari-sari muna tayo. So, ayan na nga, kumikita na tayo ng medyo kaunti. Medyo happy na tayo sa ating sales na ngayong month of December. And sa luto mga kachika, magkano ba yung kitaan natin is okay din yung kitaan natin. Minsan, sa egg sandwich natin mga kasari, binibenta ko siya ng 35 pesos. Minsan, at saka yung palabok, 40 pesos. Minsan, sa umaga, pag may nag-order yung mga kapatid ko, kumikita minsan ako sa umaga na 400. Kaya malaki talaga yung income. Minsan, kumikita ako ng 400 kasi ilang orders din yun. Pero, kapag isang bagsakang order, talagang makikita mo yung income. At saka yung pagod mo parang sulit. So, mas ganado ka sana dun sa pagkain. Kaso kapag tamadin ka naman na magluto, talagang wala ka ding income. Unlike sa sari-sari store, nakasteady yung paninda mo, tapos tatayo ka lang, bibigyan mo yung customer, ayan, may kita ka na. Pero dito sa luto, talagang kailangan mong bumangon, magluto, kailangan mo talagang bumili ng mga ganong ingredients, talagang pagsisikapan mo talaga yung mga lulutuin mo, yung gagawin mo, kailangan magsikap ka talaga. So, kaya para ka kikita. So, malaki ang tubo, yes, malaki ang tubo ng luto, malaki ang income mo dyan. Pero, kailangan mo din talagang magsipag. So, hindi pwede na tamad-tamad ka mga kachika sa luto. Yung kung lalo na kapag food stall yung pipiliin mo, hindi ka bawal talaga ang tamad dyan. Kailangan mo talagang gumising ng maaga, mag-prepare ng mga kailangan. Kasi ganun ang ginagawa ko. Minsan, nagluluto na ako ng lumpia, fini-fridge ko na lang, and then pag may order, yan, luto. Ayan ang ginagawa ko sa mga cheese stick, yung mga ginagawa ko. Yung mga siopaw, yan, naka-freezer, mga siomay. Pero yan mga kachika, dimsum naman yung siopaw natin, saka yung siomay natin. So, yung sa chili paste, since wala silang chili paste, ako ang nagluluto. So, malaki ang income niya, at the same time, pagod ka din, kaya patas lang. Pero laking tulong mga kasari na meron ka talagang, meron kang sideline except sa sari-sari. Kasi nakakatulong siya sa, kapag matumal, nakakatulong yung luto sa tinda natin. At the same time, kapag may luto ka, nadadamay din yung bili ng water, bili ng soft drinks, ayan, minsan sigarilyo. Kaya maganda din talaga, advantage na meron kang mga snacks na sa yung tindahan, sarap ng yung tindahan, meron kang pa-snacks. Kasi
Yan ang nakaka-attract, isa sa mga nakaka-attract ng customer. So, yan mga kachika. So, kung alin yung mas malaking kita, alam nyo na sa luto, malaki ang kita, pero bawal ang tamad. Yan yung advantage at saka disadvantage. And then, sa sari-sari store naman, pwede ka minsan tamad-tamad, pero konti lang yung kita. Yan lang din yung advantage at disadvantage sa sari-sari at saka sa luto. Pero, kung i-combine mo yan siya mga kachika, tulad ko, mga kasari, mga kapwa ko kasari, maganda talagang combination ang luto at saka yung tindahan. Food stall at saka sari-sari. Kung papipiliin kayo mga kasari, kung food stall o sari-sari, nakadepende yan sa inyo kung ano yung, kung hilig mo naman magluto, why not? Yung luto ang i-ano mo. Kung hilig mo naman, mas gusto mo yung sari-sari at ayaw mo magpagod na magluto, ayan, di sari-sari store ang itayo nyo. Pero, kung pwede, isabay nyo para kasi nakaka-attack talaga ng customer ang may luto. So, yan muna ang mga tips ko mga sa inyo mga kasari. Kung sa nagustuhan nyo yung mga tips, idea ko sa inyo, yung mga negosyo tips, idea, consider nyo na lang mga kasari. Consider us to subscribe. Consider me to subscribe. Gustuhan nyo yung video ko mga kasari. Paki-like, comment, and share na mga kasari. And then, comment kayo kung meron kayong, leave lang kayo ng comment kung meron kayong gustong content natin, kung meron kayong gustong i-content natin or meron kayong mga suggestion, paki-leave comment na lang po. And then, thank you so much for watching. Sorry mga kasari, balik tayo. So, ayan mga kasari, kung nagustuhan nyo yung video natin, paki-like, share, comment, and subscribe sa ating Facebook page, Chika Mom Vlogs, and then Christine Arana naman sa ating Facebook account, and then at saka sa ating Instagram, and then Chika Mom Vlogs for sa ating YouTube channel. So, thank you so much mga kasari, and hoping na nanonood kayo sa ating mga ibang, sa mga hindi pa nakapanood sa aking ibang vlogs, mga tips, ideas, hoping na mabisita nyo yung channel ko. And then, yung ibang mga video. So, thank you so much for watching. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, mga kasari, sa ating mga negosyo tips idea. So, thank you so much and good night.